Hello guys! So, ang ating project for today's video, TV console. Ang lola nyo nangarap ng TV console na wala namang budget. Agoy naman talaga, uy. Ang budget talagang problema sa lahat ng pangarap ng lola nyo. Kaya eto, sabi ko kay darling ko, i-DIY na lang natin darling. Total, ang dami nating mga scrap and then yung mga old na mga furnitures nila, yun ang binaklas namin at yun ang gagawin namin. O, diba? Si darling ko ang taga-cut ng mga materialis, tapos ako naman yung taga-welding. O, diba? Mas mabilis talaga pagkasama ko siya sa project kasi lahat ng mga kakailanganin ko is nandiyan na. And then, iaabot na lang niya and then magwe-welding na lang ako. So, ang ginamit ko materialis dito kasi alam ko tatanungin nyo naman ako kung anong materialis ang gamit ng lola nyo. Ito, 1x2 lang naman na tubular yung ginamit namin dito. And then, ang kapal niya is yung pinakamanipis na. Sabi ko, kahit pinakamanipis na yung gagamitin natin, ang importante, meron tayong materialis, o diba? Pero kung mas marami kayong budget, mas prefer nyo yung mas makapal, go! O, diba? Kahit naman manipis yan, parehas lang din naman ang tibay niyan. And then, diyan sa inyo na kung paano nyo hinangin. Ang iba kasi, ayaw nilang gumamit ng manipis kasi nabubutas daw pag wini-welding. Pero ang lola nyo, kiring-kiri naman. Depende na lang yan sa pagkakat nyo. Butin lang si darling ko at magaling din mag-cut. Fit talaga ba? Hindi siya nare-rewis ba? Nare-rewis. O kaya hindi tumatabing yung mga cut niya. Kaya perfect din yung pag-welding ko. Hindi siya nahubutas. Mahubutas talaga pagka maraming o malaking awang yung pagkakating. Pero dahil maganda yung pagkating, maganda rin yung pagkaka-welding. Yun yung tandaan nyo kapag nag-assemble kayo ng ganitong tubular. O diba? So, i-full weld na natin. After natin ma-full weld, tapos, syempre, i-assemble na natin agad-agad para matapos na. O, diba? Buti na lang, Sabado ngayon at walang pasok ang mga bata. May maghahawak kay baby. O, ayan. Pagkatapos kong i-welding yung mga paa, a-assemble na natin. Lalagay na natin yung mga braces. Bali, frame muna yung una nating i-assemble para bago yung mga kanyang mga plywood. So, lahat ng mga gamitin namin dito is puro mga scrap lang na mga plywoods din. Yung mga tira ni Sunny Boy na nag-flooring sa aming bodega. O, diba? Puro mga tira ang gamit natin. O, ayan. After natin yung mga paa, lagay na natin yung mga braces and then lahat yan is ikabit na bago natin siya i-full weld lahat. Pagka nag-assemble kayo ng ganito, hindi obligado na i-full weld agad pagkakatapos. Kailangan taking muna and then after nyo ma-assemble is tsaka nyo lang siya i-full weld. So, after natin ma-assemble yung frame niya, yung pinaka windows niya or pinaka opening niya yung gagawin natin. So, dahil manipis ang ating tubular na gamit, kailangan natin siyang lagyan ng flat bar para hindi siya maglapit ba. Ajay aglapit na yung na kayo impis kay bukas sara ata ruangan nakit aglapit ata tubular ta, syempre na impis nga raud. So, kailangan natin lagyan ng flat bar para hindi siya mapunit ba. Yung paulit-ulit na bukas sara, mapupunit ang ating tubular. So, need natin ng support. So, yan, flat bar yung nilagay natin. So, diba? Para-paraan lang yan para maging matibay ang ating project. So, sa paglalagay naman ng cylindrical hinges yung ginamit ko dito. So, ang paghihinang ng cylindrical hinges is hindi siya obligado isang hinangan lang. Siyempre, paunti-unti hanggang sa dumikit siya. Yung kumbaga first pass, second pass, and then third pass hanggang sa pinaka mapulido na yung paghinang nyo. So, ayan. Natapos na nating ilagay lahat ng mga parts and then linisin na natin siya para ready for pintura. O, diba? Kailangan malinis yan. Hindi siya yung nakakasugat. Lahat ng mga sharp edges is tanggalin natin and then pakinisin natin para pag hinawakan is hindi tayo masusugatan. O, diba? Lalo na't meron tayong baby sa loob ng bahay na sobrang likot ba. O, tapos nang mapakinis and then ibaba na namin para sa pintura.
Ayan, pinipinturahan na ng lola nyo. Buti na lang meron tayong compressor at mas mabilis nating natapos. Hapon na pati dyan kaya hindi ko na makita ba. Eto, kinabukasan sa plywood naman tayo. Etong plywood naman is mga scrap lang din yan na tira-tira ni Sunny Boy sa pagpa-flooring dyan sa aming bodega sa pinakataas. Yan ang nililinis natin ngayon. Kailangan makinis na makinis din. Si Sunny Boy din ang nag-cut dyan kasi perfect siya mag-cut. Medyo maganda siyang mag-fit, matyaga siyang mag-fit ng mga parts na lalo na pag sa plywood. So, siya yung taga-cut ko. Diba? Ako na lang yung magpapakinis after niya ma-cut. So, mas mabilis ang trabaho kapag kasama ko siya. So, eto after nating gamitan ng flap disc. Bali, flap disc yung ginamit ko sa pagpapakinis yung mga sharp edges, and then dito sa pinaka-top niya is ito namang gagamitin natin ating palm sander. Oh my gosh, ang tagal na nating hindi nagagamit yung mga ganitong mga tools natin guys. Nalaspag na lang sa kakahiram. Mga iba kasi, mga friends ko kasi na nakakaalam na meron akong tools. Ito, hiram sila ng hiram, kaya ganyan ang itsura. Mga kapatid ko ba, si daddy, lagi niyang hinihiram mga tools ko, kaya ganyan ang mga itsura. Hindi ko sila nagagamit, hindi nyo nakakita sa video na ginamit ko, pero ganyan na ang mga itsura, para luma na ba, pero ngayon magamit na natin. Diba? Kailangan nating pakinisin muna yung pinaka top niya, kasi pag hindi yan makinis, aksayado sa varnish. Diba? Parang ang galing-galing ng lola nyo. Akala mo naman ay expert, diba? Ito ang pangit sa carpentry, yung sobrang alikabok. Grabe, bahing ang lola nyo kapag nagkaano siya ng ganyan, kapag kayo nag-sander. So, after nating ma-sander, ito, kailangan nating linisan muna. Para makakita nyo, malinis ng lamesa kasi binugahan natin ng hangin. So, yun ang sekreto ng pagiging carpentry, yung kailangan malinis. Kasi pag kayong maalikabok ang iyong babarnisan, kakapit dun sa varnish yung maalikabok, and then ang pangit nung magiging outcome nung iyong varnish kapag humahalo dun sa alikabok. So, importante na meron tayong compressor and merong pahangin na pambuga para ang mga alikabok is mawala. Ilalatag na natin lahat, and then babarnisan na natin. Super excited kaming matapos kung anong magiging itsura niya after naming ma-assemble. So, ang gamit natin sa pagbabarnish is plastic varnish lang naman. Napakamura lang nito guys, 50 pesos lang ang isang botelya sa Santiago City. Sa city yun pero pagdating dito sa amin, dito sa bundok, ay, syempre, alam mo na ang presyo is ginto talaga, ginto ba? So, ang gamit ko dito is brush. Ito, feeling expert na naman sa pagbabarnish ang lola nyo, pero sa totoo lang, first time ko yan magbarnish kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng project na ganito. Diba? Brush nyo lang naman yan. Ganyan lang kadali, ikalat-kalat nyo lang, kalat-kalat, brush. Diba? Subukan nyo to kapag may time kayo. Pagka kasi talaga DIY, mas makakamura and mas makakatipid kayo sa pera kaysa dun sa bibilhin nyo yan sa mall. Agoy! Sobrang mahal naman talaga pag sa furniture nyo yan binili kasi sobrang mahal na mga kahoy at syempre yung skilled na binabayaran nyo ba? Doon kayo mapapamahal. After ko mabarnisan, nilagay ko na sa initan. Buti na lang maganda ang weather ngayon para at least matuyo agad ang varnish. After isang oras, tuyo na. And then, ilalagay na natin. Agoy naman. Tingin mo, nung natuyo na, nag-iba na yung itsura ng ating mga plywood. Gumanda na yung kanilang mga color. Lalagay na natin yung mga sidings niya. And then, hirap akong i-fit, guys. Kaya sabi ko, akin na nga lang si Bebet. Ikaw na lang maglalagay ng mga kinatings mo na yan. Total, ikaw nakakaalam kung saan sila nakapwesto. Kaya eto, kinuha ko na si Baby at si Darling ko na ang nagtuloy ng ating trabaho. Pag siya kasi matyaga siya na ititrim pa kung ano yung mga kumbaga lumagpas na sa sukat. So, ayan, nilalagay na niya ang ating mga sidings. Bali, plywood lang din na 1/2 inch yung gamit natin sa pinaka mga sidings niya, and then dyan sa pinaka flooring niya, and then dyan sa may pinaka top niya is yung tabla ang ginamit natin na 1 inch na. Yun yung mga binaklas natin nga na dating
furniture na nakalagay dito sa bahay. So, ayan yung pinaka-countertop niya. O, diba, nung mailagay yung countertop, parang naging gwapo lalo. And then, nakita na yung pinaka-design, mismong design ng ating TV console. O, diba? Ang lola niyong ambisyosa, abay nakabuo na rin talaga ng console ay. Tingnan natin kung ano magiging outcome niya kapag nailagay na lahat-lahat. So, paunti-unti, natapos din. Ganyan lang naman pag mangarap. Pag nangarap ka nang wala sa katotohanan, malayo sa katotohanan, abay, i-DIY mo na lang, Mima, para kahit papano is makatipid ka. Dito naman sa pinaka-bintana niya, sa pinaka-window niya, ito na naman yung dati rin naming binaklas na dating pintuan lang din ng ganyan din, mga cabinets na hindi namin tinatapon yung mga binabaklas namin para kahit paano is ma-recycle natin kasi marami naman tayong tools na mga gamit kapag tayo ay nag-recycle. Ito na naman ang lola nyo. Dito sa puntong ito, bali tela yung ginamit ko sa pagbabarnish. Mas maganda ang tela pala guys kasi kumbaga nai-swipe niyo siya, kumbaga nai-wipe niyo siya ng maigi dun sa pinaka-pantay yung pagka-application kasi walang napapasobra yung ganun. Kaya, ayan, bali cloth yung ginamit ko dyan. Maganda rin naman ang resulta kapag cloth. So, after ko mabarnisan ng first coat, ayan, ilalagay na natin. Agoy naman. Ako ang maglalagay kahit angle bar kasi yung ginamit natin dyan sa pinaka-window niya. Kaya si Sunny Boy takot siyang mag-screw kapag angle bar kasi hindi niya napapatagos. Ang lola nyo, may magic sa kamay. May magic sa kamay ng lola nyo. Kaya ako, napapatagos ko yung pinaka-screw dyan sa angle bar. So, syempre, naman, Diyos ko, tumanda na ako sa ganitong trabaho. Abay, hindi mo mapapalusot ang screw dyan sa angle bar na yan. Si Sunny Boy, hirap siyang mag-screw. Kapag yung sa tubular, siya ang nag-i-screw. Pero pag dyan sa angle bar, ayaw niyang mag-screw kasi hindi tumatagos yung screw. So, ang lola nyo na ang nag-screw. O, diba? Napaka-perfect naman talaga ang ginawa natin. Perfect lang yan sa paningin ko, pero ewan ko lang sa inyo. Kung nagandahan kayo o napapangitan kayo, comment down dyan sa below and then mag-suggest kayo kung ano man yung mga improvements na gagawin natin sa mga susunod na projects natin para gumanda-ganda ang ating trabaho. Pero ako, satisfied na ako sa ganyan. Siyempre, kung kapus ka nga sa budget, abay, i-DIY mo na para makatipid. O, diba? Ayan, natapos na ang pinaka-windows niya and then doon naman tayo sa kabila. O, after nating mailagay niyan, syempre, ang ating pinaka-sunderin na naman natin ulit. Kailangan natin pakinisin ulit. O, diba kung makita nyo, na-varnish natin nung una and then, babarnishan na lang natin, kung makita nyo is na sunder natin nung una and then sasunderin natin ulit para sa pinaka-final na, final touch. And then, syempre, after natin masunder na naman, bubugahan na natin ng hangin para yung mga alikabok nga is matanggal tuluyan lang, mawala. O, diba? Ganyan lang yung sekreto ng pagpapaganda ng project. So, after natin mabugahan, tanggalin lang natin ang mga alikabok, punas-punasan. And then, tsaka na natin siya ifa-final na ilalagay yung mga natitira pa nating mga varnish. O, diba, magkano lang na varnish ang nagastos natin dyan? 100 pesos lang kasi 2 botelya lang naman ang nagamit natin dyan. O, diba, ang laking tipid naman, 100 pesos lang ang varnish kasi nga yung pinakamura ang ginamit ng lola nyo. Kaya hindi, nasa nasa pag-a-apply kung paano natin mapaganda ang ating project. Hindi ko naman hinangad yung as in mala glass or mala silver, ano man tawag doon, yung mala crystal na resulta. Ang sa akin lang yung konting polish or konting retouch lang, okay na. O, diba? Ganun lang naman eh. Huwag tayong maghangad kasi yung sobrang napakaganda na hindi naman natin afford or hindi naman natin kayang gawin. O, paligan yan. Ang ginawa ko sa varnish, pinahid-pahid ko lang. Kumbaga parang stain ba? Wood stain ang ginawa ko sa varnish. Pero maganda rin naman yung resulta. Hindi lang siya ganun ka-shiny or hindi talaga siya ganun ka-shiny kasi nga mumurahin ang gamit ni Inday.
Kasi kung gusto mong glossy, malaglas ang resulta, syempre yung mamahalin na varnish ang gamitin mo. Pero dahil nga, kulang tayo sa budget, ganyan lang ang ginamit natin, tig 50 pesos lang na nakabotelya. Pero kung gusto mo nga ng mas maganda, syempre yung nakalata na tag sa 700 ang gagamitin mo kapag ka gusto mo ng mas maganda. Pero ako, dyan lang sa botelya, 50 pesos, okay na. Diba? Ganyan lang tayo mag-DIY ng ating mga gamit dito sa bahay. Pero pag sa client natin yan, i-deliver or pag-aari ng ibang tao, syempre yung mamahalin ang gagamitin natin kasi nga nakakahiya naman sa mga nagpapagawa. Diba? So, yan lang ang ating DIY for this week. Bali, ilang araw namin yan ginawa? Bali, 3 days namin yan ginawa. Diba? So, that's all for today's video, guys. Tabayan lang yung mga next na DIY natin and then iakyat na natin to sa taas kapag ka natuyo na. Bye-bye and I hope to see you next video.